So, let's take a look at the misconception sa pagiging VA. Sabi nila, easy money. Alam niyo yon, yung parang, pa-type-type ka lang dyan, tapos dami mo ng pera. Diba? Misconception yun, ha? Hindi ganun ang pagiging VA. Kasi karamihan sa mga makikita nyo sa post sa Facebook, pa-type-type lang daw, tapos meron daw siyang figures na income, o, di ba, sana all. Okay. So, malay natin, baka nga naman meron siyang six figures na kaka-type-type lang sa gilid. So, I wanna find out where. Kaso lang, we don't know if it's really true or not, no? So, misconception yun. Ha? Di ba? Oh, misconception number two, insanely difficult. Mahirap daw, sobrang hirap naman daw. Sobrang hirap daw maging VA. No. Kaya yan. Kaya-kaya natin yan. Hindi naman tayo zero sa computer, no? Hindi naman tayo zero sa paggamit ng computer. Marunong tayo mag-internet. So, hindi siya magiging very difficult kasi kaya nating aralin lahat yan, no? So, ang challenge lang natin is we have to make ourselves a little bit of a tech savvy. Ibig sabihin, you should be, ano, adjusting to the changes ng mga platforms. At updated dapat kayo. Yun lang, masasabi ko dyan. Another misconception kaya is, sabi nila, mataas yung bayad, no? Kaya gusto daw mag-VA. Now, remember, depende yan sa kung anong klase ng work ang kukunin nyo. Kaya nga sabi ko, importante that you know the niche that you wanna go to. Dapat alam nyo kung anong klase ng VA gusto nyo maging. Okay? Para doon kayo mag-deep dive. Para pag nilagay nyo na sa CV ninyo, damihan nyo ng experience or knowledge about that type of VA work that you wanna do. So for example, kung gusto nyo ng data entry tsaka social media management, dapat magaling kayo sa digital marketing. So aaralin naman natin yung mga yan as we go on with the course, no? So usually sa mga data entry work, mga magta-type lang daw, okay? Ano yan, mga $5 to $8 per hour, which is true naman yan. Makikita niyo yan sa mga platforms, they offer this type of job in this rate, no? So as a beginner, stay motivated, anticipate rejection kasi hindi niyo dapat in-expect na pag nag-apply kayo ay ayun, hire na agad, no. So mag-anticipate kayo ng rejection para hindi kayo nag-a-apply. No, hindi lahat ng a-apply nyo is matatanggap kayo. Yeah? But the rates here under data entry and social media management is up to $5 to $8 per hour according to the research that we have available in the internet. Okay? So it still depends on who your client is actually. But huwag kayong papatol sa mga $3 kasi ano na yun, so, sobrang ano daw, underpaid daw pag ganun yung rate. Ha? Okay. So, question is, what type of person typically struggles as a VA? Sino ba? Last week, pinag-usapan natin yung Pro VA at saka Basic VA. So, what type of a person typically struggles as a VA? Magsa-struggle ka as a VA kung ano daw? Is it A, B, C, or D? Oh, magsa-struggle ka as a VA kung ikaw ba ay someone who asks question when confused? Hindi mo alam ang gagawin mo, so magtatanong ako. Struggle ba yon? B, someone who can work independently, magsa-struggle ka ba as VA kung ganon? Or someone who needs constant supervision and expects quick money without effort. Struggle ba yon na maging VA? Or someone who is willing to learn new skills. Ano sagot? C. I-type nyo yung sagot nyo dyan sa chat box, please. Pa-comment nung sagot nyo dyan sa chat box. O, lahat nag-letter C. Sabi ni Miss Linda, A and D, dalawa. Okay. Sige. Right. Miss Sheila, letter C. Baka na nag-letter C yung una, nag-letter C na kayo lahat. Okay. The correct answer is letter C. Ibig sabihin, ang VA na magsa-struggle sa career na to is yung someone who needs constant supervision. So, ibig sabihin, hindi kayo na dapat na tanong ng tanong sa client. Kasi kung nagtanong ka ng nagtanong sa client, sasabihin ni client sa inyo, abay, ako na lang sana ang gumawa kung ako pa pala mag-fill up ng mga questions na yan, di ba? So, what we're trying to say here is gamitin niyo yung researching skills ninyo. Bago kayo magtanong kay client, i-google nyo muna. Okay?
Or tanungin nyo, baka naman naibigay na niya yung information, tapos pinapaulit mo pa, no? So, wag ka masyadong matanong, but you have to ask questions that are valid questions, especially kung wala naman talagang binigay na information about that particular thing. At ang isabi lang natin dito is you have to work independent. Dapat yung hindi na kayo parang pako na gagana lang pag may martilyo. You know what I'm trying to say. At sabi ko nga, you have to make sure na hindi kayo nag-expect ng quick money without effort. Ha? So mag-effort talaga kayo dyan. You have to spend time. Okay? Next, pag-usapan natin yung mindset. Ano ba ang mindset ng struggling VA, sa struggling na VA towards dun sa isang VA na hindi naman masyadong magsa-struggle as a VA. Importante kasi yung mindset because if you don't have a mindset, mahirapan kayo going into this career. If you look forward to resigning on your work tapos magpo-full-time na work from home kayo, you have to have a good mindset and good savings kasi hindi naman 100% na pagkatapos nyo ng course na to ay makakahanap agad kayo ng work, no? Especially, medyo saturated ang pool. Ibig sabihin, madami na talagang gusto maging VA kasi yung comfort na nakukuha nila na hindi na sila mag-travel or gusto nila yung ano na lang, limited working time na lang sa trabaho, tapos konting time na lang sa work, tapos mas maraming time for family. Okay? Yun yung mga options. Yung ayaw ng mga magpuratsa o mga ganun lang. So, syempre, preferences naman yun. Hindi naman lahat sinasabi ko ay gusto na maging PM. Sabi ko lang, if you want to go to this career. So, importante, instead nag-iisip kayo na, ay, sana hindi ako magkamali. Ganun. No. You have to say, I'll take a step back, double check ko, magtatanong ako ng smart questions. So, huwag mag-ask ng stupid questions. What it means is, bago ka magtanong, tignan mo muna kung naibigay na yung sagot do sa tinatanong mo. Huwag mo munang tanongin si client. Okay? Tignan mo muna baka naman naibigay na or i-google mo na lang muna. Okay? Halimbawa, gusto niyo maging property manager. Ibig sabihin, gusto niyo mag-manage ng Airbnb property ng manager nyo. So, ibang usapan yan. If you wanna learn more about that, you have to deep dive on using Airbnb, paggamit ng mga online travel agencies. So yan, we will be creating a separate add-ons din sa mga courses na yan. Or gusto nyo maging bookkeeper, meron din tayong separate na course. So kailangan alam nyo kung ano yung specific niche na gusto nyong puntahan para doon kayo mag-develop ng sarili nyo. Okay? Huwag nyo sabihin na I'm not qualified enough yet. Instead, you will say, I'm qualified to start. Ayan. Skills grow through practice, di ba? Kasi hindi naman tayo lahat pinanganak na alam na natin lahat. Tama? Di ba? Hindi naman tayo pinanganak na alam na natin lahat. So, there's always, I call this one, there's always a plenty of room for improvement para maayos natin yung ating mga skills. Okay? Kaya nga tayo nagtitraining kagaya ng ginagawa natin today. Okay? So, mindset is very important. Oh, I'm afraid to message the client. They might get annoyed. Oh, tama naman yun. Kaso lang, instead na nag-iisip ka lang ng ganun, gawin natin ng paraan. Ano bang gagawin natin? Clear communications prevents mistake. Kung hindi niya naman naibigay talaga, then you have to create a message, a question that's very respectful and concise para ma-focus na natin yung solution sa problem na hindi nyo alam yung sagot. So, pag hindi nyo alam, hindi nyo kayang gawin, hindi magandang mindset yon. What you should do is, if I don't know it, I can learn it. So, ngayon, hindi nyo naman alam dati yung Slack, halimbawa, naaral nyo naman. So, how do you rate yourself ngayon? Compared nung first day kayo before kayo nag-join sa course, may natutunan na ba kayo or wala pa? Meron na. Meron na ba kahit papaano? Okay, Yes, I hope meron so. po. Right. So, also, hindi nyo naman kailangan maging perfect. Okay? Hindi nyo naman kailangan maging perfect. Kailangan nyo lang maging dependable, accurate, timely, tsaka proactive sa pag-fix ng issues. So, alam natin yan, pinag-usapan natin last week yan, na pag merong problema, you have to give suggestions. Okay? At kanina, nagbigay ako ng feedback doon sa mga introduction video ninyo. So, pag binibigyan ko kayo ng feedback, hindi ibig sabihin na nag-fail kayo. Binibigyan ko kayo ng feedback para magkaroon kayo ng improvement. That's called constructive criticism. Okay? So, please take it positively, ha? Okay? So, sabihin nyo rin sa sarili nyo, pag ang mindset nyo ay VA lang ako, no. You have to say, I'm a key support partner. So, pag
mag-o-offer kayo ng skills nyo sa client. Sasabihin nyo na, I help clients to do their job so they can focus on other important things like ano pa ba yung dapat na gawin ng ng client instead na siya na yung gumagawa ng admin job. Magfo-focus na lang siya sa investments, allocation ng resources. Okay? So yun ang gusto nyong ipalabas doon sa introduction nyo sa sarili nyo, that you will support the client para magawa niya yung mas better things to do as a business person. Okay, so iparamdam nyo that you are a key support partner, that you can reduce the stress by helping them do the job and help them run the things smoothly. Okay, o ito na yung mentality ng basic VA. Yung sinasabi niya na mindset niya is, I'll wait until I'm told what to do. No, we have to anticipate needs. Ano kaya ang gusto ni boss? Gawin na natin to. Ano ba yung mga options? Gawin na natin. Gawin ko na to, maghingi na lang ako ng approval. Ganon dapat, ha? Ganon lagi dapat pag inaatake nyo yung mindset nyo. Positive mindset at wag negative. Okay. So, sabi natin, in this chapter, we're gonna set up yourself how to become a VA. Ano na bang gagawin natin una? So, first, isi-set up natin yung foundation nyo. Una, mag-check tayo ng basic requirements nyo. Magsi-set up tayo ng basic workspace at saka mag-create kayo ng professional email and mag-reality check tayo. O say, yung number 3, yung third natin, please create your professional email, which is start nyo ng halimbawa si Miss Emma. Gagawa ka ng separate Gmail ninyo na para lang talaga sa VA work nyo. Halimbawa, VA Emma Frejas at gmail.com. Okay, ganun lang. Para hindi siya nakahalo doon sa personal email nyo. Plus, when we're going to reach the chapter on digital marketing, kailangan natin gumamit ng mga platform na mag-automate ng posting. So, i-access niya yan yung mga personal email nyo kung hindi kayo gagamit ng pang VA lang na Gmail. Okay? Lalo na kung ang email ninyo ay para sa work nyo, no. Please create a new Gmail account na nagsa-start with the VA. Okay? Halimbawa, vagemasangkom@gmail.com. Okay? I hope that's clear. Ha? So, yun yung number 3. So, let's take a look at first yung check your basic requirements. Ano itong basic requirements? So, una, pag in-interview na kayo siguro, let's say, I hope, no? Pagka-submit nyo or meron na kayong client na inask kayo for interview, tatanungin nila sa inyo, what's your speed internet of yours, what is your internet speed? Oh, para ma-check nyo yan, ngayon na, you can go to your phone and go to speedtest.net or dyan sa laptop nyo, pwede rin. Mag-open lang kayo ng new tab, type there speedtest.net and tell me or mag-screenshot kayo and send it to the group chat at titignan natin kung anong mga internet speed nyo dyan. Kasi minimum dapat dyan, guys. Minimum sa download. May dalawa kasi yan. May download tsaka upload. So, ang minimum nila, at least 10 Mbps yung download speed nyo. Minimum yon. Kung nasa 20 or 21 kayo, that's very good. Kung nasa 10, abay, medyo hanging na yon. Baka you have to invest on your internet speed kung nasa below 10 Mbps ang download speed nyo. Okay? Patingin nga ng mga speed ninyo, speed ng inyong Kung ayaw nyo sabihin sa akin, at least send a screenshot and send it to the group chat at least. Nagawa na ba? I-click nyo lang yung go. Pag nandun na kayo sa speedtest.net, click nyo lang yung go. Nasundan ba, guys? Nasundan? Five lang sa akin. Okay. 53 ano? Ay, naku, kailangan mo mag-invest din ng internet mo, dear, kasi hindi ka makaka-work effectively pag ganyan. Okay? 53. Ano yung sa iba? 15. 53. 15. Okay, that's good. Pag nasa 20s yun ay very good. Ba't parang?
10. Ano ba? Okay, how about yung iba? 11. Sino tong naka-HP? That's mo. Please, Sino tong naka-HP? Can you please rename yourself or open your camera please para alam ko kung sino ka, dear? Seven. Yung download ba, Miss Rhyme? Download, nakalagay 50.43. Okay na yun. Very good yun. Importante yung download nyo. Okay? 11. Okay na yun. Okay na yung 11. 11. Okay. Hanging na yun. Pero that's fine. Okay? Ano po Right. yung dapat? Ha? Ilan po yung dapat? Dapat at least 10 Mbps. Okay? At Ah. least 10 Mbps. Yung Okay, download. upload yun, Miss Biray, upload. Ganun, Yung upload 21. nyo, siguro nasa 0.4 or 21. 0.5 Mbps. Okay na yun. Okay? Basta importante yung download nyo mataas. Okay. So, sunod, dapat reliable yung laptop nyo. So, dapat reliable yung laptop nyo. Kung yung laptop nyo nagahang, mag-invest na kayo dyan. Kasi hindi kayo talaga makaka-work as VA kung ang laptop nyo ay papaldo-paldo. Okay? Ano So, po kung dapat siya talaga expect? mag-work from home at ito ang gustong career na gusto nyong tahakin, mag-invest kayo sa internet nyo, sa laptop ninyo, sa gadgets ninyo. Okay? And check if you have a quiet space that you can work for 3 to 4 hours because you can offer 3 to 4 hours work only as VA. And you can still keep your current job kung hindi nyo pa kayang iwanan yung current job nyo. Okay? And check nyo rin yung working business hours ng clients as well as your working time. Okay? Okay ba? Yes, ma'am. Right. Sige. Okay. So, let's move on. Sunod. O mag-set up na kayo ng good lighting, microphone testing, clean work air, tsaka comfortable. Next, let's go to your professional email. Remember again, yung Gmail ninyo, gawa kayo ng Gmail ninyo. Okay, you have to create your Gmail na pang VA work lang at lalagyan nyo ng VA sa umpisa. Okay? I hope that's clear. Okay? Ngayon, now, I want you to go to your Gmail later. Kung wala pa kayong Gmail, please create your new Gmail at gawa kayo ng inyong signature block. Ayan, parang ganyan. Oh. So, syempre, ito dinesign ko lang naman sa Canva. Kung ayaw nyo nang may picture kayo doon sa baba, ayos lang naman. Ang importante is you have a signature blocks sa inyong VA Gmail. So, paano nyo gagawin yan? Okay, I hope you're seeing the screen. I hope you guys are seeing the screen. Pagpunta Now we nyo can doon see sa it. may parang flower, ulitin natin. Doon sa may parang flower, ha? Kita nyo ba? Punta kayo sa pang settings, yung parang flower sa tabi ng AI. Tapos, baba kayo hanggang doon sa signature. Okay? Hanapin nyo yung signature. Then, you can delete this or edit this according to your preference. Pwede rin kayo mag-add ng 2, 3 more types of the pen. Tapos, ma-edit nyo na. Doon, dito sa may box, dito sa kanan. Miss Aisha, nag-hawk ako. Nagchachapi Nagahang ka, Miss ako. Aisha. Nagchachapi ako. Yes po. Okay, Yes, saglit. ma'am. Okay na ba guys? Kikita nyo ba yung video? Yes, ma'am. Okay. So, punta lang kayo sa settings. Go to your see all settings. Pag ito ay pag nagawa nyo na yung bagong Gmail nyo ha. Okay? Then,
you go down hanggang sa baba, hanapin nyo yung signature. Okay? So, dito sa signature, you can add 2, 3, or 4 more signatures accordingly. And you can edit the name of your signature dyan. Okay, halimbawa, type nyo, my new signature, click done. And if you want to create another one, just click on create new dyan sa baba. Kung gusto nyo tanggalin, pwede rin. You can just delete it. So, click on create new, tapos lalagyan nyo na ng signature, halimbawa, my VA signature, para ma-identify ninyo kung para saan yung signature. Kasi pag nag-email kayo, you can change your signature block accordingly as you prefer. So, ito halimbawa sa my new VA signature. So, gagawa kayo ng sarili nyong signature block. Siyempre, ito yung parang sa dulo ng email pag nag-email kayo. Siyempre, mag-end kayo ng sincerely yours, tapos lagyan nyo yung pangalan nyo. Tapos, lalagyan nyo siyempre virtual assistant. Yan. Tapos, kailangan nyo rin ilagay siyempre yung contact details nyo, like your Gmail. Okay? And your phone number. Ano pa? Yung location ninyo. Okay? Yan. So, ganyan gumawa ng signature block. Okay? So, makikita nyo dyan na yung ine-edit ko dito is yung my VA signature. Okay? So, ganyan. Any questions so far while we are looking at this? So, pwede nyo nang palitan yung font style. Pwede nyo palitan yung font color. So, Ayun. okay? Pwede rin kayo maglagay ng mga emojis. Siyempre, lagay nyo rin yung contact number nyo sa signature block. Hello, ma'am. Yes, my dear. Can you please rename yourself? Kasi HP Ma'am. nakalagay dyan. So, alam naman sabihin ko, yes, Miss HP. Please rename yourself, ha? Rename this one. Ito. How to rename? Ano yung tanong, dear? Ano yung tanong? Ma'am, pwede po bang sa Gmail, Outlook or Gmail lang po? Gmail, my dear, kasi hindi mag-work yung Outlook sa mga ibang apps and platforms na gagamitin natin in the next chapters. So, you have to create your new VA Gmail, ha? Okay po. Okay, habang ginagawa natin আসসালামু yan, bigay ko yung আলাইকুম comment ko doon sa mga কুয়েতে latecomers. অবস্থিত প্রিয় বাংলাদেশি Miss ভাই Carissa, parang hindi mo yata narinig yung comment ko sa video mo kanina. Panoorin mo na lang tong recorded lecture later pala. So we can save Opo. time. Okay? Opo. Any other questions? Okay, pagtapos na to guys, i-click nyo lang sa pinakadulo ng page, Save Changes. Tapos pag mag-click na kayo ng Compose, makikita nyo, okay na. Meron na kayong signature block. Okay? I hope that's clear. Yes, ma'am. Sunod. Paano naman pag... Nice. yes. Any other Okay. questions? Yeah. Miss Liza, do you have any question? Oh, start Okay, then lang po ako. okay. So what you're going to do is to create a test email and send to me, to my VA email as well, para ma-check ko yung signature block ninyo. Okay? Again, yung instruction is you create your Gmail na pang VA lang, then you create your signature block, tapos isend nyo din sa Gmail para ma-check ko yung inyong signature block and my email is there. Nakikita nyo ba sa screen? The email is, sige, ulitin ko na lang instruction para at least hindi nyo ako sisisihin. Okay, again, instruction is to create your Gmail, which is starting with the VA, intended for your VA work. Okay, so after that, gawa kayo ng signature block with the instructions that I have shown you just a few moments ago. I-click nyo lang yung settings and go there down to settings. Tapos balikan nyo yung, i-click niyo yung signature. After that, you create your signature block and send an email to me para Yes. makita ko yung